Walang single psychological profile ang nagpapaliwanag kung bakit ang isang tao ay nagpaplano ng krimen, pero merong mga criminal psychology na nagpapakita ng consistent pattern ng individual traits, mental health factors, upbringing, at environmental influences na maaring makaapekto sa tao para ipag-utos ang serious offenses. Karamihan din sa kanila ay nagpapakita ng personality disorders, tulad ng lack of empathy, need for control, sense of entitlement, intense fear of abandonment, at extreme emotional reactions sa hinihinalang betrayal. Meron din silang pagkakaiba sa mga impulsive offenders dahil sila ay more calculated at nabibigyan nila ng justification ang kanilang action tulad ng rationalization. Sila rin ay emotionally detached dahil sa paulit-ulit na exposure sa conflict, violence, at betrayal sa loob ng mahabang panahon ng manipulation at control. Ang childhood trauma, family instability, at ang environment na puno ng violence at manipulation ay humuhubog kung paano tignan ng isang tao ang relationships bilang dangerous, competitive, or exploitative. Ang paraan din nila ng problem solving ay through control, intimidation, at elimination of threats. Ang kadalasang motives din sa likod ng pag-o-orchestrate ng crimes ay jealousy, betrayal, financial gain, protection, at revenge. Ang long-standing grudges, perceived humiliation, at ang pakiramdam na hindi siya trinato ng maayos ng kanyang pamilya nga ba, ang nagtulak kay Maria del Pilar Perez para planuhin ang bagay na tuluyang bumago sa kanyang buhay. Si Maria del Pilar Perez ay isinilang noong December 21, 1951 sa komunidad ng Providencia. Ito ay isang mayamang distrito sa lungsod ng Santiago, sa bansang Chile. Lumaki siya sa isang pamilyang may kaya sa buhay. Ang ama nito na si Jose Perez ay isang Spanish national na mula sa Tiagazoso. Tumakas ito sa kanyang native country para iwasan ang military service during World War I. Ito ay isang matagumpay na negosyante at may-ari ng isang kilalang panaderya sa Providencia. Ang ina naman nitong si Maria Aurelia Lopez Castaño ay hinambing bilang authoritarian at matriarchal woman. Si Maria del Pilar Perez ay panganay sa 3 magkakapatid. Meron itong mga nakakabatang kapatid na babae na nagngangalang Gloria at Magdalena. Sa murang edad nagkaroon na ito ng problema kung paano kokontrolin ang kanyang emotion. Madalas itong nagagalit na lamang sa mga taong nakapaligid sa kanya nang walang valid reason. Sa paglipas ng panahon na develop din ito ang dominant attitude. Ilang beses din itong nahuling nagnanakaw ng pera sa mga magulang sa magkakaibang occasion. Dinescribe din ng pamilya si Maria bilang isang troubled and violent woman. Noong March 3, 1976, sa edad na 26, pinakasalan nito ang nobyong si Francisco Zamorano Marfo, na 24 years old. Ang pagsasama ng mag-asawang kapwa-arkitekto ay biniyayaan ng 2 anak na pinangalanang Juan Jose at Maria Rocio. Hindi naging masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Pagkaraan ng ilang taon, nauwi ito sa hiwalayan matapos aminin ni Francisco na siya ay homosexual. Noong 1990s, nagsimulang magpakita ng sintomas ng Alzheimer si Jose Perez. Plano nitong iwanan sa asawa ng panganay na anak ang pamamahala sa negosyo ng matanda, pero nagbago ang isip nito nang nalamang ito ay homosexual at nang tuluyang makipaghiwalay sa asawang si Maria del Pilar. Kalaunan, si Francisco Zamorano ay nagsimulang mamuhay kasama ang kanyang partner, na si Hector Rodrigo Arevalo Olivero, na isang medical technologist. Sa mga huling taon ng buhay ng matandang lalaki, mas tumitindi ang tensyon at gulo dahil sa maiiwanan nitong yaman. Bandang huli si Maria pa rin ang nakakuha ng pinakamalaking porsyon ng yaman ng pumanaw ang ama nitong si Jose. Nakuha nito ang lupa at bahay sa Seminaryo 95, kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Ganon din ang Seminaryo 97, kung saan naman nakatira ang iba pang miyembro ng pamilya. Sa kabila ng tuluyang paghihiwalay ng dalawa, maraming nakakakilala kay Maria ang nagsasabing hindi nito tuluyang matanggap na umabot sa hiwalayan ang pagsasama nilang mag-asawa. Isang tawag ang natanggap ng Chilean Police mula sa 19th Comisaria sa Providencia tungkol sa isang assault na nangyari sa Calle Seminaryo 97 sa Santiago, Chile. Ang pag-atake ay nangyari noong Tuesday, November 4, 2008, bandang 7:50 ng umaga. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa pangunguna ni Major Juan Carlos Rodriguez. Napag-alaman na ang mismong nobya ng biktima na si Belen Molina ang tumawag sa mga pulis at ang ilang taong nakasaksi sa pangyayari naman ang agad na tumawag ng ambulansya.
Dumating din ang medical staff ng Posta Central, na siyang main emergency trauma center sa syudad, at sinugod ang biktimang kinilalang si Diego Schmidt Hebelnihaos sa hospital. Ang Homicide Brigade ng Police de Investigations de Chile ay dumating din sa crime scene para simulan ang investigasyon at ang pangolekta ng mga evidence sa nangyaring assault. Ang 25 years old na biktima ay binawian ng buhay sa kaparehong araw. Ang cause of death ng binata ay irreparable damage carotid artery. Ito ay nagtamo ng 2 gunshot wounds sa kanyang lieg na pumutol sa kanyang vertebral artery. Ang damage ay hindi kinaya ng Posta Central Emergency Team na i-repair. Ayon sa medical record nito, ang biktima ay meron ding fatal stab wound sa kanyang kaliwang pisngi. Ito ay mailalim na 7 cm na tumagos sa kanyang bungo, na dahilan ng massive blood loss na sinasabing mga nasa 6 liters. Ito rin ay nakaranas ng 3 cardiac arrests. According sa contemporary reports, ang lalaki ay pumunta sa Santiago para bisitahin ang kanyang nobya sa Providencia nang isang hindi nakikilalang lalaki ang umatake dito. Nagbigay din ng pahayag si Greta Nihaos na ina ng biktima. Ayon dito, nalaman lamang niya ang sinapit ng anak nang nakatanggap ito ng tawag mula sa lola ni Belen Molina. Isang lalaki ang nagpunta sa police station para magbigay ng statement. Ito ay napadaan lamang sa lugar ng masaksihan ang krimen. Ibinigay nito ang plate number ng sasakyang sinasabing ginamit ng suspect para makatakas. Natunto ng mga pulis ang pangalang nakaregister na may-ari ng naturang sasakyan sa kulungan sa Colina 2. Hindi nito itinanggi na siya ang may-ari, pero ibinigay di umano niya ito kay Jose Mario Ruz Rodriguez. Pinuntahan ng mga pulis ang tahanan ng lalaki sa La Florida, pero hindi nila ito naabutan. Itinuro sila ng mga nakakakilala sa lalaki sa San Antonio 273, Santiago, sa Cornicova, na isang cafe con piernas o coffee with legs na pagmamay-ari ng pinsan nitong si Marco Silva. Ang Cafe con Piernas ay isang unique style ng coffee shop na popular sa bansang Chile, particularly sa downtown Santiago. Ang ganitong establishments ay mayroong mga attractive waitresses na nakasuot ng mga highly revealing clothing tulad ng miniskirts, bikinis at lingerie. Ang lalaki ay inaresto ng Police de Investigations de Chile noong hapon ng November 4, 2008 dahil sa involvement nito sa murder ni Diego Schmidt Hebelnihaos. Pinangunahan ni Policia de Investigations, Commissioner Francisco Sepulveda, ang initial capture at identification phase kay Jose Mario Ruz Rodriguez. Inamin ni Rodriguez na plano lamang niyang nakawan ang lalaki at ang pagkamatay nito ay aksidente lamang. Sa isinagawang house search, natagpuan ng mga otoridad ang isang revolver at isang shotgun. Si Jose Mario Ruz Rodriguez ay official na sinampahan ng kasong robbery with homicide at na-detained sa Brigada de Homicidios de la Policia de Investigation Center na located sa Santiago habang hinihintay ang kanyang trial. Muling sumailalim si Rodriguez sa further interrogation noong November 5, 2008 sa pangunguna ni Fiscal Carlos Gajardo. Ikinagulat ng mga ito nang isiwalat ng lalaki ang crucial information bilang hired sicario o contract killer bandang 2:00 ng madaling araw. Nag-confess ito sa 2 pang murder na ipinag-utos di umano ni Maria del Pilar Perez. Inilarawan ng fiscal ang statement nito bilang escalofriante o horrifying. Sinabi rin nito na siya ay inofferan ni Del Pilar ng millions of pesos para sa assassination. Ang initial police account bilang assault ay nag-shift into a murder for hire investigation. Noong November 6, 2008, tinungo ng mga pulis ang apartment ni Maria del Pilar Perez sa Providencia dahil sa sinasabing involvement nito sa pagkamatay ni Diego Schmidt Hebelnihaos at 2 pang krimen. Natagpuan ito ng mga otoridad na nasa bingit ng kamatayan. Tinangka nitong kitlin ang sariling buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming gamot. Ang ginang ay agad na sinugod sa hospital para lapatan ng paunang lunas. Nang masiguradong nasa ligtas na itong kondisyon, si Perez ay dinala sa prison preventiva o preventive detention para questioning. During interrogation, ang ginang ay nag-refuse na sagutin ang anumang katanungan ng mga investigador. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis tungkol sa mga siniwalat na impormasyon ni Rodriguez. Ayon sa investigasyon, nagkakilala ang dalawa ng si Maria del Pilar Perez, ang na-hire na architect para mag-oversee ng renovation ng Cornicova Cafe, habang si Rodriguez ay nagtatrabaho sa kaparehong business bilang administrator. Napag-alaman din na ginamit ni Del Pilar ang enfermizo amor o emotional manipulation para makumbinsi si Rodriguez na gawin ang krimen.
Sinabi nitong natatakot siyang mawala ang pagmamahal ng kanyang anak na si Juan Jose dahil ito ay mas nagiging malapit sa kanyang amang si Zamorano. Natagpuan din sa phone record ni Rodriguez na meron itong mahigit 150 calls sa pagitan nila ni Maria del Pilar Perez bago naganap ang krimen. Siniwalat din ni Rodriguez na ang ginang mismo ang nagbigay sa kanya ng mga impormasyon tulad ng address ng tinitirhan nitong apartment sa Jose Manuel Infante Street sa Providencia Commune, maging ang floor plan ng bahay at kung saang silid natutulog ang dating asawa. Kinumpirma din nito na nakatanggap siya ng 3 million Chilean pesos o mahigit 200,000 Philippine pesos. Noong April 23, 2008, pinasok ni Rodriguez ang tahanan ng magpartner. Inutusan niya ang dalawa at gunpoint na dumapa sa sahig sa kabinaril. Ang wala ng buhay na katawan ni na Francisco Zamorano Marfo at Hector Rodrigo Arvalo Olivero ay natagpuan sa second floor ng apartment ni Claudio Souza na pinsan ni Zamorano kinabukasan April 24. Sumailalim din ang dalawang biktima sa autopsy sa kaparehong araw na sila ay natagpuan. Ang postmortem examination ay sinagawa ng Servicio Medico Legal o Chile's Legal Medical Service. Ayon sa report, ang dalawa ay nagtamo ng gunshot wound sa kanilang lieg na tinatawag ding execution-style murder. Ang baril na ginamit ay sinasabing merong silencer. Nalaman din ng mga otoridad na meron ng official na sinampahan ng double homicide para sa pagkamatay ni Zamorano at Arevalo. Ito ay ang 77 years old na si Claudio Souza Zamorano. Sa sinagawang investigasyon na pag-alaman na si Souza ay nangungupahan sa isang silid sa apartment ng mga biktima. Ang matanda ay umamin sa krimen pero hindi nito pinirmahan ang declaration. Bandang huli binawi rin ito ang ibinigay na confession. Si Souza ay pinalaya matapos mag-confess sa krimen si Jose Ruz Rodriguez. Makalipas ang 6 na buwan matapos ang double murder, muling kinontak ni Maria del Pilar Perez si Rodriguez. Sa pangalawang pagkakataon hinair siya nito para pumatay. This time ang mga target ay ang kanyang kunado o brother-in-law na si Agustin Molina, ang kanyang inang si Maria Aurelia Lopez, ang kanyang kapatid na si Gloria, at ang pamangking si Belen. Nang kaparehong araw sinubukang isagawa ni Rodriguez ang krimen, kung saan ang university student na si Diego Schmidhebel Niehaus ay napatay. Ang hitman din ay nakatanggap ng 500,000 Chilean pesos o mahigit 33,000 Philippine peso para sa assault. Si Jose Mario Ruz Rodriguez ay inilipat sa Cárcel Santiago 1 bago matapos ang November 2008 matapos i-declare ng Octavo Juzgado de Garantía na danger sa society. Ito ay criminal court sa Chile na isang specialized tribunal sa Chilean judiciary na responsable sa pagprotekta sa karapatan ng individuals during criminal investigations. Ito rin ang namamahala sa stages ng penal process. Noong November 9, si Maria del Pilar Perez ay official na kinasuhan ng robo con homicidio o robbery with homicide, kung saan ang pag-hire nito sa hitman na si Jose Ruz Rodriguez ay nagresulta sa pagkamatay ni Diego Schmidhebel Niehaus. Kasong parricidio o parricide para sa pagkamatay ng dati nitong asawang si Zamorano, homicidio calificado o qualified homicide para naman sa pagkamatay ni Hector Arvalo at lesions graves o serious bodily harm para sa assault na ginawa kay Montserrat Hernando Berrios. Matapos ang indictment ni Maria del Pilar Perez, binasa din nito ang hinandang handwritten declaration na siya ay inosente. Ito ay na-detain sa Centro Penitenciario Femenino de San Joaquin habang hinihintay ang kanyang trial. Si Jose Mario Ruz Rodriguez naman ay kinasuhan ng robbery homicide at commission of 3 homicides. Sina Pablo Laredonda, Sergio Caro, at Christian Bochet na mga private attorney ni Maria del Pilar Perez ay nag-resign dahil sa incompatibility of interests noong March 23, 2009. Ang public defender na si Mario Palma na mula sa Defensoria Penal Publica ay na-assign para maging defense attorney ng ginang. Nag-request naman si Gonzalo Castro na defense attorney ni Rodriguez ng libertad conditional o conditional liberty pero ito ay na-deny. Inarigi naman ni Barbara Antivero na isa pang defense attorney ng lalaki na ito ay nagbigay ng false confession dahil sa matinding police pressure. Ang pagdinig sa mga kaso ni Jose Mario Ruz Rodriguez at Maria del Pilar Perez ay sabay na dininig sa Tercer Tribunal Oral and Law Penal de Santiago na located sa Centro de Justicia de Santiago noong September 23, 2010. Nagpalit din ng defense team si Rodriguez.
During trial ito ay ni-represent ni Boris Hrzik, na isa ring public defender. Ang pagdinig ay pinangunahan ni na Judge Alejandro Aguilar, Judge Doris Ocampo, Judge Patricia Gonzalez, at Judge Isabel Malada. Ang kaso din ay sinasabing most media-covered trial sa bansang Chile, simula nang nabago ang oral trial system sa bansa. Sinasabing noong trial, approximately 140 katao ang umattend sa unang session. Ayon sa opening statement na binigay ni Prosecutor Rodrigo Lazo, ang kaso ay isang libro de terror o Book of Terror. Inilarawan din nito si Maria del Pilar Perez bilang the most difficult human evil to understand. Ang prosecution team ay pinangunahan ni na Fiscal Carlos Gajardo at Fiscal Rodrigo Lazo na mula sa Fiskalya Metropolitana Oriente. Binasri nila ang kanilang argument sa 5 key pieces of evidence. Una, ang confession ng hitman na si Jose Ruz Rodriguez na nagtuturong si Maria del Pilar Perez, ang intellectual author sa mga krimen na driven sa amor enfermizo o obsessive love sa kanyang anak. Pangalawa, ang blueprint na floor plan ng bahay na nakuha sa posesyon ni Rodriguez. Ito rin ay merong mga handwritten notes kung saang silid natutulog ang bawat miyembro ng pamilya, ganoon din kung saan nila tinatago ang kanilang pera. Ayon kay Jorge Muñoz, na isang perito dokumenta o documentary expert at forensic document examiner sa Chile's judicial expert system, ang mga handwritten notes ay ginawa ni Maria del Pilar Perez. Ito ay crucial evidence na naglilink sa ginang sa pagpaplano ng krimen. Pangatlo, ang mahigit 150 phone calls sa pagitan ng dalawa bago ang pamamaril at mahigit 80 phone calls matapos isagawa ang karumal-dumal na krimen. Patunay ito ng ongoing relationship ng dalawang akusado. Pang-apat, ang ibinigay na testimonya ng pinsan nitong si Emilio Perez. Ayon sa lalaki noong April 28, inutusan siya ni Maria del Pilar na humanap ng taong tatakot sa brother-in-law nitong si Agustin Molina. Ito daw ay proof na noon pa man ay plano na nitong gawa ng hindi maganda ang pamilya. At ang panglima, sinumiti ng prosecution team ang sulat ng ginang sa kanyang son-in-law na si Rodrigo Arroyo noong March 4, 2009, kung saan inuutusan niya ang lalaki na bayaran si Rodriguez para ibahin ito ang kanyang testimonya. Ito di umano ay matibay na ebidensya na sinusubukan nitong i-cover up ang kanyang involvement. Meron pang ibang additional supporting evidence na inihain ang prosecution, tulad ng testimonya ng ina nitong si Aurelia Lopez. Ayon sa ginang, sinabi di umano nito na mas madaling pumatay ng tao kung magbabayad overseas. Meron ding 101 witness at experts ang nagtestify sa kabuuan ng trial. Ganon din ang mahigit 200 documentary proofs ng involvement nito. Ang defense strategy naman ay ang patuloy na pagdeny sa involvement sa mga krimen at pag-atake sa mga evidence ng prosecution. Sa unang araw pa lamang ng trial, nag-request na si Andres Riutor, na isa sa mga defense lawyer ni Perez, ng absolution ng dalawang akusado. Ito ay formal setting kung saan ang mga defendant ay magiging free sa guilt, sentence, at obligation sa mata ng batas. Ang primary defense argue na ang nakuhang evidence sa bahay ni Rodriguez, tulad ng blueprint, mapa, at ilang larawan, ay na-obtained illegally ng prosecution. Wala di umanong authorization ang ginawang investigation at house search sa La Florida. Hinailight din ng defense ang absence ng key witness na sina Detectives Victor Ruiz and Mauricio Lara na siyang nakakuha ng confession mula kay Sosa, ang nakatuklas sa wala ng buhay na katawan ni na Francisco Zamorano at Hector Arvalo. Ito daw ay patunay na gustong itago ng prosecution ang ilang relevant information. Ayon kay defense expert Dr. Luis Ravana, ang testimonya ni Claudio Sosa Zamorano ay mas kapani-paniwala kaysa sa confession ni Rodriguez base sa forensic analysis. Ang confession din umano ni Ruz ay coerced at invalid. Ito di umano ay na-obtain dahil sa matinding pressure mula sa mga pulis at wala ring defense attorney na present noong sinagawa ang interogasyon sa lalaki. Ito din umano ay malinaw na paraan ng lalaki para isalba ang sarili. Ang pagkakaroon din ng pera ng pamilya ay walang kinalaman sa krimen. Hindi daw ito matibay na evidence laban kay Maria del Pilar Perez dahil ang ginang ay nagmana ng mas malaking parte ng properties ng pamilya at malaking halaga ng pera mula sa yumaong ama. Noong October 5, 2010, ika-9 na araw ng pagdinig, unang nakitang naging emotional si Maria del Pilar matapos ipakita sa korte ang larawan ng kanyang apartment sa Seminario 95. Nagbigay din ng testimonya si Dr. Sheila Cerda, na chief sa Hospital Salvador Intensive Care Unit, na ang ginang ay semi-conscious nang isugod sa hospital
matapos ang drug intoxication. Ito rin ay kinumpirmang suicide attempt. Ang mga kapatid, maging mga anak ni Maria del Pilar, ay nagbigay ng testimonya laban sa kanya. Nilisan ng ginang ang courtroom na masama ang loob noong November 10 matapos magbigay ng pahayag ang sarili nitong ina. Hindi na rin ito bumalik ng araw na iyon kahit patuloy ang pagdinig. Ayon kay Carlos Gajardo, wala di umanong alternative theory or rational explanation na present na evidence ang defense team. Ginamit lamang nila ang first rule of rhetoric na if you can't convince them, confuse them. Hiniling ng prosecution na patawan ang mga akusado ng 83 years imprisonment sa mga kasong parricidio, homicidio calificado, homicidio consumado, homicidio frustrado, at one sentence of presidio perpetuo calificado o life imprisonment sa double homicide. Binigyan diin din nito ang mga aggravating circumstances, tulad ng promesa de premio remuneratorio o promise of monetary reward, premeditation, at alevosía o treachery. Ayon sa closing argument na ibinigay ni Mario Palma, na siyang tumatayong lead defense attorney ng ginang, hindi di umano sufficient ang mga evidence na prinisenta sa hukom, at imposible di umanong makonvict ang kanyang kliyente dahil ang mga ito ay circumstantial lamang. Matapos ang 73 days, nagtapos noong January 19, 2011 ang pagdinig sa mga kaso ni na Jose Mario Ruz Rodriguez at Maria del Pilar Perez. Ito rin ang sinasabing pinakamahabang court trial nang nagsimula ang Chile's Criminal Procedure Reform at ang unang sikaryato o hired murder case sa bansa. Tinalakay din during trial ang lesions graves o serious bodily harm na sinampa sa ginang. Ang pangyayari ay naganap noong 2007 nang itinulak ng akusado ang kanyang manugang sa hagdanan at paghampas pa dito ng heavy mortar o stone pestle. Ang biktima ay nagtamo ng severe injuries. Ang physical evidence at victim testimony ni Montserrat Hernando ay nagpapakita di umano ng motives at pattern of violent acts ni Maria del Pilar laban sa kanyang mga kamag-anak. Meron ding mga sinasabing dispute tungkol sa family relationships at inheritance. Noong January 19, 2011, napatunayan ng 3-panel judges na ang mga akusado ay guilty sa lahat ng charges. Ang sentencing ay naganap noong February 26, 2011. Si Maria del Pilar Perez ay pinatawan ng presidio perpetuo calificado. Ito ay form ng qualified life imprisonment sa bansang Chile. Binigyan din ito ng additional sentences para sa related offenses, tulad ng injuries at attempted robbery homicide counts. Sa ganitong particular terms, kailangan munang bunuin ang ginang ang 40 years imprisonment bago maging eligible sa anumang benefit o parole. Ito ay nananatili sa Centro Penitenciario Femenino de San Joaquin. Si Jose Mario Ruz Rodriguez ay napatunayang guilty bilang material author sa mga murders. Ito ay pinatawan ng presidio perpetuo calificado. Kailangan din nitong bunuin ang 40 years bago maging eligible sa parole. Noong March 2011, nagsumiti ang defense team ng recurso de nulidad o nullity appeal para mapawalang bisa ang mga natanggap nilang sentensya at para muling ibalik ang kaso sa oral trial stage. Ito ay na-deny. Ang bagong attorney ni Maria del Pilar Perez na si Pablo Armillo ay nagsumiti ng recurso de revision para kilalaning invalid ang kanilang natanggap na conviction. Ito ay base di umano sa judicial error dahil sa disqualification ng isa sa judge na duminig sa mga kaso. Ang naturang apela ay ni-reject ng High Court. Mahigit isang dekada matapos ang hatol, patuloy pa ring pinapahayag ng ginang na siya ay inosente sa lahat ng krimen. Ang kwento ni Maria del Pilar Perez na tinaguri ang La Quintrala de Providencia ay isang halimbawa kung paano humantong ang kasakiman, galit at obsesyon sa tuluyang pagkasira ng isang pamilya.